Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Monday? Good morning din sa iyo, Percel, and good morning, Pilipinas. Sa atin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw ito ng Lunes, patuloy po sa pag-iral itong hangin-anihan o northeast monsoon dito sa ating bansa. At patuloy po yan makaka-apekto dito na lamang sa atin sa bahagi po yan ng Luzon. Para sa inaasahang lagay ng panahon sa mga oras, dyan po sa Northern Mindanao, ganoon din po dito sa May Caraga region. Magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan pero wag po kayo mag-alala dahil inaasahan lamang natin ang pagkakaroon ng mahihinang pag-ulan at mga isolated thunderstorms. Samantala, dito naman sa atin sa Metro Manila, ganoon din po sa natitirang bahagi pa ng Luzon, makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang mahihina at mga pulupulong pag-ulan. Samantala, para naman po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas po kayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At ngayon nga pong araw na ito, generally naman ay maganda ang panahong mararanasan dito po yan sa ating bansa. At compared po kahapon, nagkaroon po tayo ng light to moderate rains and thunderstorms dito po yan sa Eastern Visayas. Ngayon naman po ay improving weather na kayo dyan at halos wala naman po tayo nakikita mga kaulapan dito po yan sa ating anti-sad imagery. Samantala, mga kababayan, ramdam niyo na rin ba ang init ng panahon lalo na kapag tanghali o hapon? Kamusta po ba ang inyong pakiramdam kahapon? Alamin po natin kung gaano nga ba katataas ang temperaturang naranasan natin kahapon po yan araw ng Linggo o March 16, 2000. Para po sa ating highest temperatures yesterday, dyan po sa General Santos City, umabot po hanggang 35.5 degrees Celsius ang temperatura. So yan po ay mainit po talaga yung naranasan ng ating mga kababayan dyan sa Gensan. Next naman po dito ang Subic Bay na itala po ang 34 degrees Celsius. Sinundan po yan ang Dagupan City na meron pong 33.5 degrees Celsius rather. At dito naman sa Cabanatuan City, umabot po yan ng 33 degrees Celsius. Ganon din po sa may Sangli Point, Cavite. At napasama pa po tayo dito po yan sa Metro Manila dahil naitala nga sa Science Garden, Quezon City. Ang temperature na umabot po yan ng 32.9 degrees Celsius. At malapit na po tayong pumasok sa opisyal na tag-init na panahon sa ating bansa. At ayon po sa Pag-asa, maaaring ngayong week o kaya naman po ay next week magkaroon na po tayo ng official termination ng Northeast Monsoon na magiging hudyat din naman po ng pagpasok ng official hot and dry season dito po yan sa Pilipinas. At isang sama naman na po ng panahon ang patuloy po nating binabantayan ngayon sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa silangang bahagi ng ating PAR at ayon po kay Pag-asa weather forecaster Buddy Javier, posibleng po yan po ay bukas ng hapon o kaya naman po ay sa Miyerkules ng umaga. Nilinaw rin naman po ni Mr. Javier na sa ngayon po ay maliit pa naman yung chance na ito ay ma-develop o lumakas pa sa isang ganap na bagyo o tropical cyclone. Pero syempre dahil nga po maraming pagbabago, patuloy po nating babantayan ang pagkilos at lakas po nito sa mga susunod pang mga araw. Sa iba pang usapan, naranasan po ang habog dyan po yan sa Eastern New Mexico and West Texas noong nakaraang linggo. At ano nga po ba itong tinatawag natin na habog na ito at paano nga ba ito nangyayari? Alamin po yan sa aming pagbabalik. Tila bago sa pandinig natin ang term na habog na naranasan nga po sa New Mexico and West Texas last week. Ayon po kay Pag-asa Sir Buddy Javier, ang habog na ito ay nagmula sa isang Arabic word hab na ang ibig sabihin po ay wind o hangin. Ito po ay isang uri ng dust storm o sandstorm at nangyayari po ito sa isang tuyo at mainit na lugar tulad na lamang ng mga disyerto. Ito rin po ay nabubuo kapag ang hangin ay naitulak palusong o pabulusok. Malakas po ang hangin dala-dala nito kaya naman maaari rin itong magdulot ng ilang panganib sa mga apektadong lugar. At kapag nagpatuloy po ang dry condition sa isang area, nagiging common occurrence ang habog lalo na po yan kapag spring and summer. So ayun po, idagdag po natin yan sa ating kalaman at syempre patuloy po tumutok sa Panahon TV para po yan sa iba't iba pang terminolohiya tungkol po yan sa lagay ng ating panahon. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan, ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Percel. Maraming salamat, Amor La Rosa.